Hello! Good evening po sa ating lahat. Narito namin si Len para sa ating ika-87th day na ating sharing ng devotion video. And today is Wednesday at tayo na naman ay kagaya ng ating damit. We are the overcomer in Christ. So, tayo po ay magpapasalamat muna sa ating Panginoon Diyos para sa pagbibigay sa atin ng kalakasan, buhay at hininga para sa isang buong araw na ito at sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Maraming salamat po, Panginoon, na bagamat natapos namin ang lahat na aming mga dapat na gawin sa buong araw. Panginoon, na narito pa rin kami, Panginoon, fully energized, Panginoon, dahil sa inyong Holy Spirit na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, na anuman mga problema o mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, ito ay aming na-overcome at napagtagumpayan na dahil kasama namin kayo palagi, Panginoon, sa aming pong gagawing pagbubulay-bulay ng inyong salita. Panginoon, salamat, Panginoon, sa karunungan na ipinagkakaloob nyo upang ito ay mapaliwanag na maayos sa aming mga magiging tagapakinig at tagapanood, Panginoon, at nawa ito ay nagre-rema o nagkakaroon ng impact sa kanilang mga puso at isip, Panginoon, upang tanggapin at kilalanin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at malaman ang tinapos na gawa nito sa krus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, lalong higit sa inyo, Panginoon, na pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon, at dinadakila, itinataas namin at ipinagyayabang namin sa lahat, Panginoon, kung ano ang inyong pag-ibig at pagmamahal sa aming Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa banal na Espiritu, Panginoon, na palagi namin kasama at gumagabay sa amin, Panginoon, upang ang aming mga gagawin ay tanging para lamang sa ikaluluwalhati ninyo at ikalulugod ninyo, Panginoon. Ano man po mga balakid, Panginoon, na nais mang-abala sa amin sa aming gagawing pag-aaral na ito, Panginoon, we rebuke them, Panginoon, sa pangalan ng iyong bugtong na anak ni Jesus, Panginoon, na hindi sila magwawagi sa kanilang binabalak. Ano man silang mga elemento, mga espiritu man, Panginoon, o mga tao, o kung anumang mga pangyayari sa paligid, Panginoon, ay hindi magwawagi sa pagbabahagi ng inyong mga mabuting balita, Panginoon. Kayo ang mataas, Panginoon, at ang inyong lingkod, Panginoon, ay laging maging instrumento lamang at manatiling nasa pinakamababa, Panginoon, na nagpapasakop at nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Nagamitin ninyo ang aming buhay, Panginoon, para matulungan ang aming kapwa na maakay at mapalapit at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakalagay sa Lucas 19:9. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang batang ito. Ay, ang taong ito tuloy. Taong ito pala, bata tuloy. Message, idineklara nga o binasbasan ni Jesus ang pamilya ni Sakeo na dumating sa sambayang iyon ang kaligtasan, sapagkat si Sakeo daw ay anak din ni Abraham dahil sa pananampalataya nito. Application, tunay na napakasarap sa pakiramdam na nag-uumapaw sa saya ang mararamdaman kapag pinapasok si Jesus at ang Diyos sa buhay, puso at isip. Lalo pa at narinig ni Sakeo at ng mga taong naroroon nang ideklara o basbasan ni Jesus ang pamilya ni Sakeo. At kung si Abraham ay kilala bilang ama ng pananampalataya, napabilang din tayong mga tumanggap kay Jesus dahil nanalig at nagtiwala si Abraham na tutuparin ng Diyos ang ipinangako sa kanya, kahit imposible na silang magkaanak. Gayon din nang sinabi ng Diyos na ialay ang nag-iisa nitong anak na si Isaac, ay di nagdalawang isip si Abraham na sundin ito. Kaya nagkatotoo na naging ama si Abraham ng maraming bansa at bayan na kasing dami ng mga bituin, mga buhangin sa dagat, ang magiging anak nito. Nagdududa ka pa ba sa mga pangako ng Diyos? So, purihin ang pagkabasa sa salita ng Diyos. So, di ba meron tayong katanungan sa last part na ikaw ba ay nagdududa o wala pang tiwala sa mga promises na ating Panginoong Diyos sa atin? So, sabi nga sa Bible, there are 7,000 promises of God. Diba? So, isa na dyan yung Jeremiah 29:11,
uh, the Lord will never leave us nor forsake us. Pagkatapos is seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The Lord is my shepherd, di ba? Lahat ng mga katanungan natin at mga problema natin dito sa mundo ay masasagot ng Biblia. Kahit yung problema sa pera, problema sa pakikipag-communicate sa kapwa, or pag-ayos, pagpapatawad, pagmamahal, di ba? Hindi paghuhusga. Nariyan po yan lahat sa banal na kasulatan or sa mabuting balita ng ating Panginoong Diyos, ang Biblia. So, marami ang nag-aaral at nagsasaliksik dito. Pero sabi nga, kahit gano'ng karami yung Bible verses na alam mo, pero sa yung kalooban ng yung puso ay hindi ka nananalig sa iyong nabasa at hindi mo ito binubulay at kumbaga inaya mo ito na magrema sa yung buhay upang ito ay iyong maisabuhay. Kumbaga mai-apply mo or maipakita o magawa mo or maiparamdam mo sa iyong kapwa. Diba kagaya tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos base sa ating mga nababasa, and then syempre humingi din tayo ng karunungan mula sa ating Panginoong Diyos, and mas nadadagdagan din ng ating karunungan sa pamamagitan ng pakikinig ng mga preacher na ating pinapakinggan, 'di ba? So dito, 'di ba? So makikita ebidensya na wow, si Zaccheo dahil all of a sudden, 'di ba, tinatch siya ni Lord sa kanyang puso na nagdesisyon siya na siya ay magiging mapagbigay, at sabi nga na hindi na niya iniisip kahit maubusan o mawalan pa siya, dahil para sa kanya, 'di ba, langit na nga na nakita na niya at natagpuan na niya ang ating Panginoong Hesus. Lahat ng bagay ay nalikha dahil sa ating Panginoong Hesus. At bago pa man sa pasimula ay inihanda na tayo ng ating Panginoong Diyos sa mabubuting mga gawa, 'di ba? Para sa ikaluluwalhati niya, para ang mga taong makakakita ng ating ginagawang kabutihan, pagmamahal, pagpapatawad, pagbabahagi ng kanyang salita ay para mapapurihan ang ating Diyos at hindi ang ating sarili, 'di ba? Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo kasikat, lahat po tayo ay walang maipagmamalaki sa ating Panginoong Diyos. Dahil lahat na ay ibinigay niya sa atin, kahit yung nag-iisa niyang bugtong na anak sa langit, kinailangang pumarito sa mundo para tubusin tayo, dahil hindi tama o hindi sapat ang nagagawa ng tao para malinis sa kasalanan. So kinakailangan talaga yung kordero ng Diyos na mula sa langit, na walang bahid ng dumi or kasalanan, 'di ba? So sa mga hindi nakakaalam sa story ni Abraham, dahil si Abraham ay nabanggit dito, 'di ba, na pinangakuan ng Diyos si Father Abraham na magkakaroon siya ng maraming mga anak. Sabi niya, para imposible kasi baog ang asawa nito at matatanda na sila, 'di ba? Kumbaga nung nanganak si Sarah is 90 years old na ito, at si Abraham naman ay 100 ang edad nung magkaroon sila ng anak na si Isaac. Nag-iisa lang din yun. Parang yun nga ay nire-representative na ang Diyos ay kung ating gagawin example ay parang siya si Abraham. Tapos yung kanyang bugtong na anak ay si Isaac, at ang bugtong na anak naman ng ating Diyos ay si Jesus, 'di ba? So same yung pangyayari na kung ang ating Panginoong Hesus ay tunay na kailangang naialay para sa katubusan ng kasalanan nating lahat, si Isaac naman hindi natuloy yung pag-aalay sa kanya ni Abraham na kailangan siyang saksakin or sunugin bilang handog sa Diyos. Kumbaga, sinubok lang or tinignan ng ating Panginoong Diyos ang pananampalataya ni Abraham kung ito ba ay susunod o hindi sa ipinag-uutos niya, 'di ba? At dahil natupad ni Abraham ang ipinag-uutos na ating Panginoon Diyos, ay isa tayo ngayon sa mga descendant at mga anak din ni Abraham, dahil tayo ay nagmula sa pananalig at pananampalataya ni Abraham. At what we call this,
'Diba? Na ngayon tayo ay kasing dami ng mga bituin, kasing dami ng mga buhangin sa dagat. Kasi kung isang beach pa lang, magbibilang ka ng buhangin, abay hindi ka matatapos. Abuti ka pa ng kamatayan, hindi ka pa rin matatapos pagbibilang ng mga buhangin, 'di ba? Sa sobrang liliit at sa sobrang dami. So, ganun daw yung mga naging anak ni Abraham. So, sa atin, ang pananampalataya natin ay dapat na maging katulad din ng kay Abraham, 'di ba? Na kumbaga, willing tayo na ibigay ang lahat para sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus dahil alam natin na iiwanan din natin yan dito sa mundo. Ang mas pinaka-importante sa atin ay magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, palagi ang pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at pananalangin, di ba? At i-apply natin or isagawa natin at makita ng ating kapwa na totoong suma sa atin ng ating Panginoong Yesus, nakikita sa ating mukha, panlabas na anyo, sa ating pagkilos na tayo ay tumutulong, mahinahon, 'di ba, mapagpigil sa sarili, maibigin, mabait, 'di ba? So, yun yung isang pag nakita ng mga tao na tunay na ginagawa mo kahit may nakakakita man o wala, pero talagang sa kalooban mo ikaw talaga ay may kabutihan, 'di ba? So mapapapurihan nila ang ating Panginoon Diyos. Pwede na sabihin, uy, napakamatulungin ng taong to, napakabait ng taong ito. Ayan, ay Christian pala siya, naniniwala siya sa ating Panginoong Yesus. So, pupurihin nila at papasalamatan nila ang ating Panginoong Diyos at sasabihin, thank you Lord dahil sa taong ito, ako ay natulungan. Thank you Lord dahil sa taong ito, ako ay nakakilala sa inyo. Thank you Lord dahil sa taong ito ay mas lumalim ang aking relasyon at pananalig sa iyo, 'di ba? So, ang Panginoong Diyos natin ay sobrang tuwang-tuwa at gustong-gusto niya na ibigay yung mga pangako niya dun sa mga anak na mababait at ginagawa ang kanyang ipinagagawa, 'di ba? Parang kagaya din sa ating mga magulang, 'di ba? Na kapag ang ating anak ay masunurin, mabait, bonus na lang kung ito ay matalino or magaling sa pag-aaral, 'di ba? Syempre, kaligayahan natin, nabibigyan natin ito ng regalo or reward para sa ginagawa nito, 'di ba? And tayo, pagdating ng takdang panahon na tayo ay babalik na sa kaharian at aakyat na sa kaharian na ating Panginoong Diyos, ay bibigyan tayo ng korona ng um, crown of glory ng ating Panginoong Diyos at sasabihin, well done, good and faithful servant. Dahil sa aking ibinigay sa iyo na mga kakayahan, karunungan, kabaitan, pag-ibig at pagpapatawad sa iyong kapwa, ipinakita mo ito at ipinamalas mo ito sa iyong kapwa habang ikaw ay nabubuhay. Kaya ngayon, ang iyong espiritu ay tatanggap ng karangalan na mula sa ating Panginoong Diyos. So, nawa po ay meron tayong natutunan sa ating sharing ng devotion video ngayon at bukas po ulit. And wag po natin kakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil kagaya ni Zaccheo, Panginoon, ay kinoconsider nyo rin po kami, Panginoon, na anak ni Abraham, na mula kay Abraham, Panginoon. Ngunit lalong higit, Panginoon, kayo ang aming Abba Father, Panginoon. Kayo ang aming pinakamapagmahal, pinakamakapangyarihan, pinakamapagpatawad, Panginoon. At ang aming Ama, Panginoon, na binibigyan ng reward o gantimpala, Panginoon, ang mga anak ninyo, Panginoon, na ginagawa ang inyong mga naisin at mga ipinagagawa dito sa mundo habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Kaligayahan po namin, Panginoon, na mapaglingkuran kayo sa abot ng aming makakaya, Panginoon. Kaya alam po namin na ang lahat ng mga blessing na ito, financially, Panginoon, spiritually, Panginoon, emotionally, Panginoon, social blessings, Panginoon, in all aspects of our life, Panginoon, ang mabuting kalusugan, ang pag-iingat sa amin, Panginoon, gayon din sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay, Panginoon, at patuloy na pagningning
namin, Panginoon, ng inyong kalwalatian sa aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon ay mapapurihan ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na hindi maipaliwanag ang saya, Panginoon, na nararamdaman ng puso namin, Panginoon, dahil wala kaming ibang maaasahan, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon. Iwan man kami ng lahat ng tao na kilala namin dito sa mundo, Panginoon. Mawalan man kami ng lahat ng yaman dito sa mundo, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na kapag kayo ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, ito ay para sa ikabubuti namin, Panginoon, at sa ikasasaya namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito ang buhay namin, Panginoon, na nagpapasakop sa inyo, Panginoon, sa mga kapatid at kakilala namin, Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa inyo, Panginoon. Kayo po ang humipo sa kanilang puso, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, sa kanilang mga naririnig, Panginoon, na inyong mga salita, Panginoon, ito ay tumagos sa kanilang puso, Panginoon, at tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, sapagkat nais ninyo, Panginoon, na marami ang makasama sa inyong kaharian diyan, Panginoon, na alam namin pinakamaganda sa lahat, Panginoon, at kapag naririyan na kami, Panginoon, ay wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, ay salamat na, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, at kami ay excited, Panginoon, sa magiging gantimpala na crown of glory sa inyong kaharian, Panginoon. Patuloy kang pasasalamatan at pupurihin sa aming buhay. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!